Ang kasalukuyang sistema ng pagsasaka kung saan gumagamit ng mga inorganikong pamamaraan sa pagtatanim ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng kalidad ng lupa at pagkawala ng mga natural na sustansya nito. Isa ang probinsya ng Nueva Ecija sa mga pangunahing lugar sa Pilipinas kung saan nakasanayan na ng mga magsasaka na magtanim ng sibuyas makalipas ang panahon ng palay. Subalit maraming mga magsisibuyas ang nakadepende sa mga inorganikong pamamaraan kung saan gumagamit ng mga sintetikong pataba, pestisidyo at insektisidyo. Ang paggamit ng compost o organikong pataba ay higit na mas maganda sa lupang sakahan. Bukod sa makatitipid ang mga magsasaka mula sa pagbili ng mga komersyal na pataba, makatutulong pa silang mabawasan ang paggamit ng mga sintetikong kemikal na nakasisira sa ating kalikasan. Isang organikong pagsisibuyas sa mga teknolohiyang pinag-aaralan at itinataguyod ng Central Luzon State University Ramon Magsaysay Center for Agricultural Resources and Environment Studies upang makatulong na mapababa ang gastusin ng mga magsasaka, maiwasan ang polusyon at makasiguro na ligtas at masustansya ang aming sibuyas. Higit na nabubuhay ang sibuyas sa mga lupang buhaghag o sandy clay at karaniwang itinatanim ito sa buwan ng Oktubre hanggang Pebrero pagkatapos ng palay. Ang pagtatanim ng sibuyas matapos ang panahon ng palayan ay nakatutulong upang bumalik ang mga natural na elemento sa lupang taniman. Sa paghahanda ng punlaan, sumukat ng lapad na 1 metro, haba na 10 metro at taas na 15 hanggang 20 sentimetro. Siguraduhin malinis ang lugar na pagpupunlaan at mayroong sapat na daloy ng tubig. Maghanda ng 450 gramo na buto para sa bawat kamang punlaan. Guhitan ng pahalang ang punlaan at ibudbud dito ang mga buto. Sa ganitong paraan, mas madaling makokontrol ang mga damong maaring tumubo sa punlaan. Matapos nito, lagyan ng organikong pataba ang punlaan at takpan ng dayami ang ibabaw nito bilang alip-ip. Diligan ang punlaan sa umaga at hapon. Makalipas ang 2 linggo, makikitang nakausbong na ang mga buto. Tanggalin na ang alip-ip at simulan na itong lagyan ng vermicast at manure tea. Ulitin ang paglalagay tuwing 2 linggo. Diligan ang mga punla bago bunutin para sa paglilipat tanim. Simulang araruhin ang lupang taniman hanggang sa maging pino ito. Hayaang tubuan ito ng damo. Bunutin ang damo at muling araruhin hanggang maging pino ang lupang taniman 1 linggo bago ang paglilipat tanim. Gumawa ng pilapil sa taniman ayon sa nais na luwang. Ang paggamit ng organikong pataba ay ayon sa lawak ng lupain at dami ng pananim. Sa 1 ektaryang lupang taniman, mangangailangan ng 5 tonelada o 100 sako ng organikong pataba at 250 kilo ng trichoderma. Hatiin sa 2 magkakaparehong sukat ang organikong pataba at sa 3 magkakaparehong sukat naman ang trichoderma. Bago maglipat tanim, ilagay ang unang 50 sako ng pataba sa lupang taniman. Matapos nito, isunod na ilagay ang sangkatlo ng trichoderma sa taniman. Maaari na maglipat tanim kung may 30 araw na ang edad ng punlang sibuyas. Sa paglilipat tanim, gawing 15 pulgada ang pagitan ng bawat tundos ng punla. Makalipas ang 30 araw, ibudbod ang natitirang 50 sako ng organikong pataba sa taniman at ilagay ang susunod na sangkatlo ng trichoderma. Maaari nang isabog ang huling sangkatlong trichoderma sa ibabaw ng mga pinitak kapag mayroon ng buko o naglalaman na ang sibuyas. Matapos maglipat tanim, patubigan ang taniman gamit ang shallow tube well. Makalipas ang 1 linggo, tignan ang taniman kung kinakailangan magpatubig muli.
Kadalasan, ginagawa ang pagpapatubig na may pagitang 1 linggo kada patubig at depende sa tindi ng sikat ng araw na nakatutuyo ng lupa. Umpisahang magtanggal ng damo kapag mayroon nang tumutubo. Huwag hahayaang lumaki at mamunga ang mga damo dahil nakapipinsala at umaagaw ito ng sustansya ng pananim na sibuyas. Ulitin ang pagdadamo kung kinakailangan. Gumamit ng biopesticide upang maiwasan ang sakit at mabuksa ang mga insektong maninira tulad ng cutworm o armyworm. Ihalo ang 100 mililitrong biopesticides sa 16 na litrong tubig at iwisik o i-spray sa mga pananim. Mag-spray lamang sa oras na malamig o hindi matindi ang sikat ng araw upang mas maging epektibo ang pestisidyong ginamit. Para naman sa mga sakit tulad ng bulb rot, purple blot at iba pang mga fungal diseases, gumamit ng katas mula sa dahon ng Acapulco. Ang trichoderma ay mabisa ring gamot sa mga fungal diseases. Magsimulang mag-ani ng sibuyas kapag nabali na ang leeg nito. Senyales na hindi nalalaki ang laman ng sibuyas. Malalamang bali na ang leeg ng sibuyas kung ang mga dahon nito ay nakadapa na o humiga na sa lupa at madali nang maputol. Patubigan muna ang taniman 3 araw bago mag-ani. Sa pamamagitan nito, masisigurong malambot ang lupa kapag binunot na ang mga tanim na sibuyas. Kung ibebenta ng sariwa ang aning sibuyas, huwag tatanggalin ang dahon nito. Bagkus, talian o bigkisin ang mga sibuyas sa timbang na 1 kilo bawat bigkis. Kung iibak naman ang ani, putulin ang dahon nito hanggang sa may leeg. Sa pag-iimbak, alisin ang mga sibuyas na may sira upang hindi mahawa ang iba pa at di pagmulan ng pagkabulok ng mga sibuyas. Siguraduhin ang lugar na paglalagyan ay mayroong sapat na ventilasyon upang mahanginan at hindi magbasa ang imbak na sibuyas. Ikalat ang mga sibuyas sa sahig ng maayos at hindi magkakapatong-patong upang maiwasan ang pagkabulok. Baliktarin ng paminsan-minsan ang nakaimbak na sibuyas upang mahanginan ang gawing ilalim nito. Tanggalin ang mamasa-masa at nangingitim na sibuyas na maaring pagmulan ng pagkabulok. Sa paggamit ng mga organikong pataba at pestisidyo sa ating mga pananim na sibuyas, makasisiguro na tayong ligtas ang ating aanihin, makatutulong pa tayong mapanatiling maganda at malinis ang kalikasan natin.